Okay mga lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung subpoena at testificandum na nakuha ni Vince Jimenez. Okay, basically ang ginawa dito nung nagrereklamo sa kanya, as of right now hindi pa natin alam, is nagpumunta siya sa NBI para magreklamo. Okay? And imbis na pumunta siya sa prosecutor with her evidence, ang ginawa niya, pumunta muna siya sa NBI para kumuha ng recommendation sa kanila. Okay, indirect filing yata yung tawag dito. Ibig sabihin pagka nakita nung tumitingin na investigador sa NBI na sapat yung ebidensya, ipapasa nila yan sa prosecutor para yung prosecutor ay magde-decide if ito ba ay merong reasonable certainty of conviction with prima facie evidence. Yeah. Paboritong word ko yun, prima facie. So, point dito is that pinapatawag si Vince para i-explain yung sarili niya. And na-receive niya lang to. Okay. So, ngayon, nagkaroon ng, of course, ang unang ginawa ni Vince dito ay nag-post sa facebook.com. Ngayon, tandaan nyo lang mga lods, yung mga ganitong bagay kasi, it's best left with the lawyers. Hindi nyo naman kailangan i-post yung mga ganyang mga legal matters na yan eh. I've learned it the hard way kasi dati, pagka may kasuhan ng ganyan, ang una kong ginagawa, nagpo-post ako. Ngayon kasi parang kalmado na lang ako eh. I just don't give a damn anymore kung ano yung ikakaso sa akin ng kahit sinong YouTuber dito sa ating bansa. Kasi nga, nature of trabaho ko tong na makasuhan eh kung hindi nagustuhan ng tao yung sinasabi ko. Pero of course, I have my alam ko naman yung rights ko. Cannot be disqualified porque dinislike mo yung video ko, tinawag mo ako na kung anong bullshit diyan. It's all good, man. Madedefend ko pa rin yung sarili ko in the proper forum. Ganun kasi kumuha ng legal remedy rito. And hindi ka lang pwede basta file ng file. Kailangan yung ifa-file mo dapat is may sense. Now, ang kinaso dito, sinabi ba kung ano yung kinaso? Hindi eh. Office of the Violence of VAUCD ang kinaso niya rito, pero hindi masyadong sinabi kung ano yung kinaso. So, hindi natin alam. Pinapapunta lang siya sa VAUCD to explain himself. Tapos yung after niyan, recommendation ng VAUCD sa prosecutor kung saan naganap yung crime. Tama ba ako? Pakicorrect lang po ako dun sa mga law student or lawyers na nakikinig dyan sa baba. Sa comment section, I mean. So, basahin na natin Ngayon po, kung kailan matagal nang tapos yung issue, here we go. Ngayon pa, kung kailan matagal nang tapos yung issue. Well, 3 months pa lang, matagal nang tapos yung issue, of course. Pero yung lasting effect niyan dun sa taong ginawa mo yung issue na yan is still withstanding. Di ba? Ganun yun eh. Hindi naman porke dinilit mo na yung sa side mo, ibig sabihin tapos na. Obviously, may effect pa rin yan doon sa tao na nagrereklamo sa'yo kung sino man yan. And ang problema kasi, ano ba yung effect? Ngayon, kung kayang patunayan yan nung complainant sa'yo, yari ka. May pananagutan ka talaga. As mentioned, nung mga lawyers na yung mga lawyers na nag-content nito, halimbawa si Fiscal EJ, kasi si Fiscal EJ, yung appreciation nyo dito, may liability ka talaga. Ka doon. Kung meron man Pero of course, may rights ka pa rin to defend yourself. Kunyari, si Attorney Mark, ng I believe kay Kibuloy sa SMNI, he gave you your legal defense. So meron talaga. So kailangan nating intayin 'yon, diba? Nakatanggap ako ngayon February 3, 2026 ng letter of subpoena from NBI dahil meron nag-file sa akin, kaso sa akin. Oo, sa pa din niya. Si Linya to. Ian, di ba? Ngayon, may karapatan ba mag-file si Lian sa'yo? Of course, meron. Hindi naman porke may ginawa siya sa'yo means na hindi mo nagustuhan, meaning to say, kung ano man yung gagawin mo sa kanya is tabla na. Hindi ganun yon. It doesn't work that way. May liability ka pa rin na tinatawag. Okay?
I already move forward at this issue. Ikaw, nakapag-move on na. Pero yung tao na naapektuhan sa ginawa mo is something na meron pa rin siyang karapatan magreklamo. Guys, ito po yung tatandaan natin sa mga issue sa internet. Hindi po porke na hindi natin gusto yung tao or sa tingin natin ay mali sila, hindi na di-disqualify doon yung kanilang rights. Yung rights nila is still withstanding. Whether or not you like them or not, that's immaterial. Okay, miski nakapag-move forward ka, siya hindi pa eh. Malay mo ba kung ano yung pinagdaanan niyang sakit doon? Wala ka ng kahit anong narinig o nakitang post ko about sa'yo. That's not the point. The point is, nagmula yung pambabash kay Lian from you. Diba? Miski i-delete mo yung mga sinabi mo, it's still the internet remember. Ako, natatandaan ko pa. Isa ako sa mga gumatas dito, gatas na gatas, di ba? Ganun talaga. Okay, dinilit ko agad yung post 2 days after and hindi na sinigundahan. Lakihan nga natin, hindi ko mabasa eh. Okay, sana nababasa nyo rin. Okay? Okay, kahit na nag-post ka pa ng 2 video on New Year's Eve regarding the issue, hindi ko pinatulan kahit puro kasinungalingan din naman yun. So, dapat, ang gawin mo dyan, sa korte ka na lang magpariwanag, di ba? Chinat kita after that. Alam ko yan, sinabi ko sa'yo, alam mo, puro kasinungalingan lahat ng sinabi mo, okay? Gusto mo pa sana kitang patulan dahil marami pa akong resibo dito sa mga sinabi mo sa video. Pero enough na, ayoko na talaga ng drama. Minomotivate lang talaga ako ng ugali mo para i-post yun. Eto talaga, gets ko kasi itong mga tao na to eh. In the sense na, alam nyo yung pinakamahirap talaga na gawin sa YouTube, sa pagko-content or sa pagso-social media is yung wag kang mag-react. Di ba? Yun yung pinakamahirap talaga na pagdadaanan mo as content creator. Lalo na pag maraming bumabanat sa'yo or marami nang babash sa'yo or merong tao na kinamumuhian mo na post ng post about sa'yo, yung pinakamahirap na gawin is wag pumatol. Diba? Yun yung pinakamahirap. Eto, kung ako yung nakabasa nito, tapos, kunyari, ano niya ako, tropa ko siya. Sasabihin ko, pas pinabasa niya sa akin, sasabihin ko, wag ka na mag-post. Pumunta ka na lang sa NBI para sumagot. Kasi, katulad niyan, ako, kilala ko yung tinutukoy niya. And kayo din, kilala nyo rin yung tinutukoy niya. Siya pa din nga yun o yung mga nag-post. So, lahat ng hints na going to Lian, alam nyo. O, di ba, puro kasinungalingan na naman yung sinasabi mo. Paano kung sabihin ni Lian na, eto, binibismirch niya na naman yung honor ko by calling me a liar. Yari ka na naman doon. Another liability na naman sa'yo yan. So, best keep quiet and just answer. Ganun lang kasimple yun. Diba? Kasi kung alam mo naman may katwiran ka, hindi ka naman talaga matatakot sa kaso eh. Talagang siguro pinaka-hassle lang dyan is yung pera, pero when you're in the process of seeking for justice, money is very secondary naman yan sa'yo and manageable naman yung mga yan. Ay nako, okay? All I want is sincere na sorry mo, okay? Di alam mo kung gusto mo yung sorry na yan, dapat hindi mo na siya pinost nung simula pa lang. 'Di ba yung pumutok talaga yung issue na yun kasi parang first time yata nangyari yun eh. Kaya hindi ko kinakampihan si Lian dito. Hindi talaga. Pero ang pino-point out ko lang, kung ayaw mo yung consequences ng actions mo, dapat hindi mo ginawa nung simula. Then may narinig ka pa ba? Pinagdadasal pa kita. Kaso bago mo ipagdasal, pinost mo muna, nabash mo na siya ng sandamakmak, ng sanlibutan. Hindi kita pinatulan at nag-move on na ako totally. Kasi ito yung problema sa'yo, Vince. Sasabihin ko sa'yo. Dapat kasi ready ka sa mga ganitong klaseng action sa social media. Hindi yan pwede na babanat ka, tapos hindi ka babanatan pa balik. Meron yan lagi, okay? Dalawa lang yung gagawin mo dyan eh. Tatahimik ka, tapos mag-move on ka. Literally. Kunyari, sa akin, halimbawa, sarili ko yung gagawin kong example. May naggawa sa akin ng video. Okay? Tinignan ko yung video.
tapos wala namang kwenta, hindi ko na lang papatulan, diba? Move on na lang ako. Kunyari, wala namang inherent na libel na sinabi, nag-disagree lang sa akin, okay. Karapatan ng tao yun na mag-disagree sa'yo. As long as hindi libelous yung sinabi sa'yo, move on. Next naman. Ano yung next issue natin? Yung next topic natin. Kasi people are conflating kaduwagan and just ignoring shit. I'm telling you, ang pinakamahirap na gawin dito sa social media is to just ignore people. Lalong-lalo na kung may platform ka, it's so easy to post. It's so easy to react. Ito yung pinakamadaling trabaho na gagawin mo sa buhay mo. Mag-reaction video. Kasi literal na, well, it takes so little to react to something. Pero it takes a lot to not to react to something. Lalong-lalo na if, alam mo yun, it's incendiary sa'yo. It's opposite of what you believe in. Talaga siya eh. Oh. At ngayon, kamaghahain ng kaso, hindi ako uurong. Hindi talaga dapat. Dapat hindi talaga. Pakita mo na tama ka sa court. Kasi sa social media, idol, real talk, panalo ka sa mata namin. Kasi ikaw yung, kumbaga, in-expose mo siya ng may resibo. Pero sa amin yun, hindi naman kami korte. Yung legal liability mo, hindi naman mawawala miski kumampi lahat sa'yo ng tao eh. Diba? Kasi people are conflating na, maraming kumampi. Ibig sabihin, tama yan. No, it doesn't work like that. Ang korte, ang batas, may mga, it's far complicated than just agreeing with it. Diba? Kaya nga mas gusto nung ibang tao na magpedal ng narrative nila kaysa harapin yung totoo. Mahirap talaga, mga lods. Promise ko sa inyo. Okay, gusto ko ulit umingay, haharapin ko lahat yan. I have my attorneys, I have evidence and proof. I can also file a complaint against you. Paninindigan ko tong, I would love to see kung anong ipapile mo sa kanya. Diba? Pwede naman kasi kung nag-post siya ng 2 videos, tingnan nyo, baka may libel doon, diba? Or may liability siya doon. Parang sa tingin ko, sa napanood ko, parang wala kasi nag-e-explain lang siya doon sa side niya na nangyari naman talaga because of your own doing. Kasi ikaw yung unang nag-post sa kanya. Gets mo? Ang ginawa niya, dinidepensahan niya lang yung sarili niya doon mismo sa nangyari. Doon sa, ang topic dito, yung naging relasyon nyo. Okay? Kung ano man yung depth doon or babaw doon, yun lang yung ini-explain ni Lian doon. Again, this is not to absolve Lian of anything. I'm just saying kung ano yung napanood at nakita ko. I don't really care about kung saan pupunta tong mga tao na to. Pero ang sinasabi ko sa inyo, kayong mga nakikinig sa akin, na lalong-lalo na kung araw-araw ka nagpo-post, regardless kung content creator ka or hindi, meron yung publishing aspect lagi. Sa publishing aspect lagi ng pagpo-post nyo, may mga batas na sinusunod dyan. Kapag hindi kayo sumunod, ayan, madadali kayo kung tutuluyan kayo ng tao. Okay? So, ano pinaka-safe dito? I-content mo lang kung ano yung nasa Facebook. Kung ano yung pinost ng tao, wag mo nang dagdagan, wag mo nang bawasan. Pwede naman pwede naman siya maglabas ng side niya nang hindi pinopost yung conversation, hindi pinopost na hindi niya na kailangan na mag-set up ng so elaborate trap para kay Lian and not to face consequences in the end. Kasi usually nakikita natin tong mga ganitong bagay sa TV shows, di ba? And sa TV shows, pag tapos na yung TV shows, pag tapos na yung palabas, tapos na rin yung eksena. Pero sa totoong buhay, it's an ongoing thing. It doesn't end with one video. It doesn't end with one content. It doesn't end with one conversation. It ends, it is an ongoing, it's an ongoing show sa buhay mo na the only way na matatapos yan if you ignore each other forever. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga